Ang lakas po talaga ng influence ni VP Sara. Nagli-lead siya, yung iba, nagre-react lang. Kaya, ang daming kumukuha nito ng, teka muna, ano na namang ibig sabihin ni VP Sara nito? Parang, iba dun sa last statement niya. Ito masasabi ko sa inyo, pinaglalaroan kayo. Ginagawa kayong tanga. Bakit? Kasi alam ni VP Sara, ang influence, ang alas, ang joker, nasa kanya. Di ba? Nasa kanya eh. Pag ginawa niya to, sunod kayo. Pag sinabi niya to, sunod kayo. React lang kayo. You will not lead VP Sara. She will lead you. So, diretsahang salitaan, pinaglalaroan kayo. Yung bagong statement, may bagong statement po si VP Sara. Oh, kinakatakutan ng marami na involved sa politika. O yan. Warning po yan. Warning. Okay, pero ito muna. Tingnan natin, gusto kong mapanood ninyo kung paano mangampanya si Dan Fernandez. Ano po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin, ako, bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ano naman? Bakit daw nandiyan siya, humihingi siya ng suporta sa mga dahil tumatakbo siyang gobernador. Gobernador. Oh, ayan Governor. Bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwi. Mapansin nyo kanina tahimik di ba? Pinapakinggan si Dan Fernandez, walang sumisigaw. O ngayon, noong sinabing magbibigay siya ng benepisyo, ang tawag nila dyan benepisyo. Wala daw uuwing luhaan. Luhaan! Doon lang nagsigawan ng taong bayan. Ay, kayo mga taga Laguna, na paano kayo? Ay, sige, tuloy. May dalang pera! Yun naman pala, uuwi kayong may dalang pera. Yan po ang kampanya ni Dan Fernandez. Legalize vote buying. Iboto nyo ako bilang gobernador. At pag ako ay naman naging gobernador, hindi kayo uwing luhaan dahil kayo ay may biyaya, kayo ay bibigyan ng pera. Grabe, no? Ano yan? Di vote buying? Sa bagay, sino magsasabi na yan ay illegal? Sila nga nakaupo sa kamera eh. Akalain mo yung sa kamera, NPA nagpapakulong ng general. Ganun na po ang kamera ngayon. Tuloy. Aside doon sa bibigay mo ni Congressman Don Tonay, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong Oy, pera nating personal for roads. Ang dami mong pera. Kumita ka ba sa pagiging artista mo? Sa Viva Max? Oy, Viva Max ba ito? Hindi kasi di ba? May nagsasabi, dating Ballstar, baka mag-Viva Max ba to? Ako, sa katunayan, ayoko magsalita patungkol dyan sa Viva. Kasi wala po akong alam sa artista, no? Pero yun nasabi nila dati itong i-Ballstar. Wala namang masama sa dati. Kaya lang, magbibigay daw siya ng sarili niyang pera na chika-chika. Baka yan yung akap ni Martin. Hindi kaya? Ay, marami kayong napamaskuhan ha? Speaker, baka naman. Pero maganda rito, hindi pa po tayo pero ang maganda rito, yan na. Hindi pa tapos. nabibigay na po kami ni Dondor, di ba po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang naging Vice Governor de Romante. Triple ang bibigay namin sa inyo! Yun! Vote buying! Pag ako naging gobernador at yung kanyang kasamahan ay magiging congressman at saka yung pinopromote niyang vice mayor ay magiging vice mayor, pag kami nanalo, triple ang inyong makukuha. Ano yan? Vote buying. Di ba? Iboto niyo ako. Pag nanalo ako, may pera kayo. Pambihira naman, huwag na tayo maglokohan. Ang tanong, may lakas ba ng loob? May bayag ba ang Quadcom para imbestigahan yan? Tanong lang. Kasi nga, tingnan mo kung ano-ano pinag-iimbestigahan ng Quadcom. Yung ginawa nitong kabalbalan at saka ni Abante tungkol kay Grijaldo. Meron silang ginawang kabalbalan. Hindi inimbestigahan ng Quadcom. Anong ginawa kay Grijaldo? Ikinulong. Pinagpasko sa kulungan. Kinontempt. Hindi na nila inimbestigahan. Di ba? Wala namang masama eh. Di ba? Sana man lang yung Quadcom, nagkaroon din sila ng public hearing.
Gaya ng ginagawa nila kay PRRD, gaya ng ginawa nila kay BP Sara, gaya ng ginagawa nila kay Atty. Lopez, gaya ng ginawa nila kay Grijaldo, gaya ng ginawa nila kung kasi kanino pa, o ginawa nila kay General Wilkins. Sana man lang, nagkaroon ng bayag ang Quadcom na sana inimbestigahan din nila. Regardless kung may mali si Dan Fernandez at si Abante or wala. Hindi na nga nila inimbestigahan yung kawawang uniformadong tao na si Grijaldo na nagsiwalat ng katarantaduhan nitong si Dan Fernandez at ni Abante, di umano, yun ang nakakulong. Eto ngayon, laya. Walang investigasyon nangyari. And at the same time, eto, may vote buying. Vote buying, ano pa ba? Ano pa ba yan? Di ba? Ginagawa nyo lang legal. Pagka kayo nanalo, magkakapera kayo. O di bilihan ng boto. Ayaw mo ng English na vote buying. Vote buying, o di bilihan ng boto. Eh, tinatarantado yung mga Pilipino niyan eh. Eh, di ba? Oh. Ang tanong, may yagballs ba ang Quadcom para imbestigahan yan? O dahil kakampi nila, hayaan mo na kahit anong gawin yan, bumili ng boto yan, gamitin ng akap, etc., bahala siya. O kung kunin niya sa pag-aartista niya. Okay po ba yan? Sigawan yung mga tao. Sige, kunin nyo lang yung pera, pero huwag nyo iboto, ha? Huwag kayong tanga. Hoy. Di ba? Dikit kay ano yan, ha? Pansinin mo, ha? Yung style na ayuda ni Tamba, gaya na nito. Para magtsuhin na yung dalawa. Iingat po kayo. Kasi, ito sa mga manunood ko, payo lang. Pansinin ninyo, kung sino yung madalas ninyong kasama, nakakaparehas nyo na. Mag-iingat kayo sa mga kasamahan ninyo. Baka nagsasama kayo sa adik, maging adik kayo. Baka nagsasama kayo sa mga buhaya, maging buhaya kayo. Baka nagsasama kayo sa mga kokak, maging kokak na rin kayo. Mag-iingat lang, payong kaibigan. Ha? Kasi ito, nagsasama kay Tamba. Gagawin ang pagkapanalo saan? Sa pamimili ng boto. Bigay, ayuda. Mamimigay ng pera, inilalathala yung kanyang muka na kailangan siya ay manalo. Oh. So kung kayo ay may saya kay Tamba, sige, iboto nyo to. Pero kung galit kayo kay Tamba, ba't nyo iboboto tong mama na ito? Di ba? Ugaling mag-ama na eh. Bilihan na ng boto. Wala na, asa na plataforma. Wala na. Pera na lang. Mag-iingat kayo ha. Dapat siguro maging wais kayo na 0 votes doon sa lahat ng nagiging gamit, tuta, aso ni Tamba. Kaugali niya na eh. Di ba? Parehas na parehas. Okay. Ulit. Ito yung Vice Governor Del Amante. Triple ang bibigay namin sa inyo. Okay. Ang tanong dito, anong resulta? Magbibigay siya ng pera, gusto ba siya ng taong bayan? Tingnan po natin. Tingnan natin ha. Saglit. Nang dahil diyan, wait lang ha. Nang dahil dyan, kung Dan Fernandez kulelat sa Laguna Gubernatorial Survey, sa pagka-gobernador. Kasi tumatakbo siya, hindi na congressman, pagka-gobernador. Naku, maawa kayo sa mga taga-Laguna. Pag kayo binoto ninyo ito, pambira. But anyway, natuto sila. Kahit magkakaroon ng bigayan, kahit itriplihin pa yung pera, kunin lang nila yung pera. Pero hindi nila iboboto. Okay, kung Dan Fernandez, ito'y bali-balita lang, nagtatanong lang. Ikaw daw babalik ng pag-artista. Magbo-ballstar ka daw ulit at parang tinatarget mo raw yung Viva Max. Ano ba yung Viva Max? Hindi, totoo. This is honest ha. Hindi ko alam, ano ba yung Viva Max na yan? Basta, anyway, tanong lang yan, Dan Fernandez. Payo ko lang sa'yo, Dan Fernandez. Pagbutihin mo ang pag-google mo. Okay? Kasi minsan mali-mali ka na sinasabi. At pagbutihin mo yung pag-i-English mo. O better yet, kung hindi mo talaga kaya mag-English, mag-Tagalog ka na lang. Sayang, gwapo ka pa naman. Panalo ka na sa itsura, papangit ka pa sa pa-English, mag-Tagalog ka na lang. Okay? Pangalawa, wag mong gayahin si Tamba. Ayaw naman ng taong bayan kay Tamba. Kahit ikaw ba, Dan Fernandez, wag tayong magloko. Talaga bang gusto mo si Tamba? O dahil sa ano? Alam mo na. Ay, nako. Diba? So ito maliwanag ayaw sa'yo ng taong bayan. Dapat magtrabaho ka. Hindi yung nakaasa kayo sa kung ano-anong political agenda na ipinangako sa inyo kapalit ng paninira ninyo at panghaharas sa mga Duterte. Hindi po gawain niya ng matipunong lalaki. Dahil ang matipunong lalaki naghahanap buhay ng tapat.
Di ba? Naman, ang taong bayan, ayaw sa'yo. Kasi alam mo, yung mga lumabas na survey, pumapangalawa siya eh. Tapos naging pangatlo. Ngayon kulelat na. Uy, naku, pambihira. Good luck, good luck. Di ba, at least ikaw ay may career. Pwede ka pa maging artista. O eto, tingnan pa natin to. O eto, tingnan nyo. Gumawa na lang kayo ng pelikula, Joel Chua. No, ito pa, isang tropa. Isang aso ni Tamba na tropa ni Dan Fernandez. Wala rin. Malabo rin maging congressman. Oy. Pangalawa siya. Kasi yung pangatlo undecided. Joel Chua, ano nangyayari sa mga ano mangyayari dito? Naku, kawawa ka, Katamba. Sayang ang mga na-invest mo sa mga aso mo, pinakain mo, pinatawa mo. Ay, hindi pala aso. Sayang yung mga pinakain mo nga karne sa mga buhaya mo. Uy, Tamba. Tapos mawawala lang congressman. Naalala ko, may nilabas akong video si Joel Chua. Mamimigay ng ayuda ang sinisigaw ng taong bayan, Yorme Isko. Patay ka dyan sa Maynila. Yan ang balita. Magbabalik artista si Dan Fernandez. Sumama ka, gawa kayo ng pelikula. Gawa kayo. Bagay kayo doon. Ay, habol nyo sa Manila Film Fest. Baka sakali. Joel Chua, kaysa naman mapunta ka sa Kangkungan, mag-artista ka na lang din. Palakas ka. Sayang, nang pakinabangan mo naman yan si Dan Fernandez kasi wala rin kwenta. So sana, sa pagretiro mo sa politika, ito'y mahirapan na itong makabalik. Unless na lang, dilaan na ito ang puwet ni PRRD. Wala na ito. Ay, nako. Ay, magandang pangit tayo niyan. Alam nyo kung bakit? Natututo na ang taong bayan. Hindi na sila papabudol. Last na yung pangbubudol ni Marcos. Ako pa nga pala ay nagpapasalamat doon sa mga kababayan natin dahil sabi nga, inaamin na nila na sila ay nabudol at sila ay nanunumbalik na sa mga banateros, naniniwala na sila na kaya hindi namin i-promote si BBM dahil sabi nga ni PRRD, bangag. So talaga kami kahit dati hindi namin sinuportahan niya kahit sinabi ni BP Sara, di ba? Pero ngayon marami na nanumbalik na mga banateros, maraming salamat sa inyo at natuto rin naman. Welcome back at natuto yung marami. Kita nyo si Joel Chua, yung mga buhaya ni Tamba, wala na. This is a very, very good sign. Salamat. At sana po, mas marami pang taong magising. Hindi na po sila maging magpapabudol muli. Sana last na yon. But again, magandang pangitain na ito. Talagang natuto sila sa pambubudol ng Marcos. So Joel Chua, congratulations. Ipon-ipon ka ng marami and I suggest yung mga naipon mong pera, wag mo nang ubusin sa election dahil hindi ka naman nanalo. Itago mo na yan. Make sure na kung ano man yung naliko mong pera dyan sa iyong pagiging politiko, ay umabot hanggang sa 3rd generation, 4th generation mo nang hindi na magtatrabaho yung iyong mag-anak at umasa na lang doon sa mga nalikom na pera. Di umano. Yan ang sabi-sabi. Pero, baka sumugal ka pa kasi, malabo ka ng manalo. Okay? So, since congressman ka pa naman hanggang mag-2025 election, pagbalik ng sesyon ng 19th Congress, banatan mo ng banatan si Duterte nang mas marami ka pang mapakinabangan sa amo mong buhaya at makapagretiro ka ng maganda-ganda sa politika. Okay? So, yan ay suggestion lang naman. Kung ayaw mong sundin, bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na ano ka na. Or sama ka na lang kay Dan Fernandez, mag-artista kayo parehas. Okay? Ito, pakinggan naman natin. Ito nga bagong statement ni BP Sara dahil marami pong natakot dito sa politika. Sige, pakinggan natin si BP Sara. Hindi po yan si BP Sara. Itong susunod. Nagpaabot si Vice President Sara Duterte ng mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at respeto sa mga Pilipino ngayong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, hinihikayat niya ang mga Pilipino na mag-alay ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga kapos sa buhay at may karamdaman. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad. Ay, nako, BP Sara, huwag ka magaganyan. Daming natakot sa statement mong yan. Lalo na yung mga dilawang tae, yung sorry. Sa mga kumakain dyan, pasensya na po. Doon sa mga dilawang inodoro, nako, daming natatakot sa statement ni BP Sara sa ganyan. Bakit? Kasi di ba, kamakailan, sinabi niya na hindi siya magpapatawad. Okay? Nag-speech siya na may dapat kayo magpatawad, pero ako hindi ako magpapatawad. Ngayon, ang statement ni BP Sara, magpapatawad siya. Nako!
Kinabahan ngayon yung mga political analyst, mga politiko, mga kaibigan ng mga politiko. Ano na naman daw ibig sabihin nitong si BP Sara sa mga binitawan niya ganyan? Kasi medyo contradicting. Ang sabi naman daw ng iba, lalo na yung mga laos na dilaw, ang sabi naman nila ay parang tila lumalambot si BP Sara at nagkakaroon na ng secret agreement sa Malacanang. May mga ganun-ganun pa sila, di ba? But eto lang ang katunayan niyan. Una, lahat po ng galawan ng Duterte, lalong-lalo na si BP Sara ngayon, ay talagang sinusundan nila. Ha? Si BP Sara, diyan mo malalaman. Even, alam mo kung madaling mahalata kung ikaw ay malakas. Pati kalaban mo pinapanood ka. Ha? Ikaw ang nagdidikta kung anong dapat. At yung mga kalaban mo nagre-react. Tapansinin mo, may sasabihin si Sara, magre-react sila. Mag-a-adjust sila kung anong gagawin. Pag may ginawa si Sara, may magre-react sila according dun sa ginawa ni BP Sara. Yan po, ang ibig sabihin niyan, lantarang, maliwanag na influence. Ang lakas po talaga ng influence ni BP Sara, nagli-lead siya, yung iba, nagre-react lang. Kaya, ang daming kumukuha nito ng, teka muna, ano na namang ibig sabihin ni BP Sara nito? Parang iba dun sa last statement niya. Ito masasabi ko sa inyo, pinaglalaroan kayo. Ginagawa kayong tanga. Bakit? Kasi alam ni VP Sara, ang influence, ang alas, ang joker, nasa kanya. Di ba? Nasa kanya eh. Pag ginawa niya to, sunod kayo. Pag sinabi niya to, sunod kayo. React lang kayo. You will not lead VP Sara. She will lead you. So, diretsahang salitaan, pinaglalaroan kayo. Okay? Bahala na kayo dyan kung anong iisipin ninyo. Basta si VP Sara nakahanda at higit sa lahat, mahal mo, mahal ko, mahal nating lahat, mahal ng bansang Pilipinas. Kayo dyan sa Gedli, kayo dyan Pulahan, kayo dyan Pinklawan, kayo dyan Dilawan, at higit sa lahat, kayong mga NPA, kayong mga komunista, dyan lang kayo sa paligid. Babalikan kayo ni VP Sara pag umpo niya. Sooner or later, but for sure, uupo si VP Sara,